Magandang umaga po mga kapatid. Ako nga po pala si Sister Rowena Belmonte. Galing po ako ng Bicol, ngunit nasa Davao na po kami ngayon nakatira. Nag-aaral po ang mga anak sa Davao. Isa po akong single parent at kasalukuyang college na po sila ngayon. Hindi po ako dati Kristiyano. Matigas po ang ulo ko sa mga nanay ko. Dati po sapat na sa akin yung paniniwalang basta't wala kang inaapakang tao at hindi ka nakakasakit ng kanilang damdamin ay ligtas ka na. Noon pong nakilala ko ang aking biyanan, siya po ay isang Kristiyano na may malalim na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Unti-unti po sa pagbabahagi niya sa akin ng mga salita ng Diyos, unti-unti ko pong nakikilala ang ating Panginoon. Hindi lang po pala sapat na kilala mo siya, dapat magkaroon po tayo ng relasyon sa ating Panginoong Diyos upang makamta natin ang kaligtasan na ninanais natin. Kasalungan po sa paniniwala ko na yon ang pananampalataya na dapat naisin natin na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Diyos at makilala natin siya. Dati po, napakahirap kong magpatawad. Kasi po lumaki ako sa magulang na kahit nag-aaway sila, hindi po sila nag-uusap. Hindi rin po ako nagsusorry. Ngunit dahil po nakilala ko at natutunan ko na ang iniiwan na halimbawa sa atin ng Panginoong Diyos ay patawarin natin at mahalin natin ang ating kapwa. Gaano man ito hindi ka mahal-mahal. Dahil siya mismo, pinatawad po niya tayo ano man ang ating mga kasalanan. Way back 2016 po, nagpa siya akong mag-abroad dahil sa kahirapan upang matustusan ko ang pangangailangan namin mag-iina. Sorry. Pinagkalungan po niya ako ng mababait na amo at kasalukuyan pong 10 years na ako ngayon at malapit na po kami mag-renew ulit. Salamat po sa Panginoon dahil marami man akong mga pagsubok na pinagdaanan, napakabuti po niya sa aking buhay. Siya po yung nagsusustain ng mga pangangailangan ko. Hindi po lahat ng gusto ko, pero lahat po ng pangangailangan naming mag-iina, lagi pong nariyan ipinagkakaloob niya sa amin. Dati po akong attendees ng International Church. Dahil po sa pandemic, nagsara po ito. At dahil po sa tulong ng ating Panginoong Diyos, sa buhay po ng isang kapatiran, na-invite po nila ako na dumalo dito sa gawain ng Gia Church. At doon po, nagpatuloy po ako at hindi na ako umalis. Naramdaman ko po yung warm welcome ng mga kapatiran at ang pagmamahalan po dito. At nakisali po ako sa kanilang mga gawain. Natutunan ko po na hindi lamang dapat maging isang attendees tayo. Dapat po makipag-interact po tayo sa ating mga kapatiran dahil dito po unti-unting mahuhubog ang ating pagkakakilala sa Diyos. Dati rin po gusto ko rin lumabas. Gusto ko rin po pumunta sa park at mamasyal. Pero mas pinili ko po na tapusin yung gawain ng hapon. Dahil alam ko po na dito matututunan natin yung kung paano yung discipleship na niloloob ng ating Panginoon sa ating buhay. Yung mga pagbabahagi po ng bawat kapatiran sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa hapon, doon po tayo makakakuha kung paano sila naging matatag, kung paano sila lumago. At kahit po tayo may mga pinagdaraan ng mabibigat, yung assurance na riyan lamang po ang ating Panginoong Diyos, mararamdaman po natin sa pagdadamayan at sa fellowship na iyon. Maraming salamat po sa mga leaders na patuloy na nag-i-encourage sa amin. Sila po yung nagsisilbing modelo upang masunod din namin yung iniwang halimbawa ng ating Panginoong Diyos. Sila po ang ginagamit upang kami ay matuto at kami ay
lalong mahubog sa kung paano nais ng Diyos na kami ay lumakad din ayon sa kanyang kalooban. Opo, hindi madali na mag-commit ka sa ating Panginoon. Dahil lalo na po kung niluloo mo na magkaroon ka ng malalim na pagkakakilala sa Diyos, mas naroon po ang pagsubok. Hindi mo smooth na lumakad at sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero worth it po talaga. Doon ko po natutunan na ang mga koreksyon ng ating mga leaders ay napakasarap sa pakiramdam. Masakit po ito, opo. Naranasan ko po na masaktan sa correction ng leaders. Pero dito po ako natuto. Hindi po ako natuto sa comfort zone ko, kundi sa mga salita na makakapagpagising sa kalooban ko. Dito po sa verse na Romans 8:28, sabi po dito, sa Romans 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa Kanyang tinawag sa Kanyang layunin. God works all things together for good, pero kailangan pong may gagawin tayo. Sabi nga po sa Romans 12:1, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Hindi po natin kailangan makamtan lahat para masabing binibless tayo ni Lord. Gumagawa ang Diyos ang mabuti. Dahil kapag natutunan nating pahalagahan at ipagpasalamat ang atmang meron at natutunan natin magtiwala sa Diyos ng buong buo, kahit sa negatibong sitwasyon, makakahanap po tayo ng mga positibong rason para magpasalamat sa Diyos. Maraming pagsubok ang Diyos, pero ang Diyos ay ang ating buhay na pag-asa. Kaya patuloy lamang po tayo magtiwala sa Diyos at yun lamang po mga kapatid. All glory, all